Kamakailan lamang napanood na naman natin itong si Ombudsman Remulla na ngayon ay iba naman ang target niya ngayon, si Congressman Leviste. At ang pinag-uusapan, yun daw kanyang pagbibenta ng kanyang prangkisa. May katotohanan ba yung sinasabi nito ni Ombudsman? Pag-usapan po natin yan. Ito po muli si Attorney Mike Operario. May mga bagay na kagulat-gulat dito sa sinasabi ni Remulla tungkol dito sa di umano ay ginawa ni Congressman Leviste. At parang sinasabi pa niya, kabata-bata pa ay nagbebenta na daw ng prangkisa. Yan daw ba ay maka-Pilipino? Mga linyadang common na nating nadidinig ngayon sa mga tagapagtanggol ng administrasyon na ito. Isa na naman po ito doon sa mga estratehiya na ini-employ nila upang i-deflect o iligaw ang mga tao tungkol dito sa mga usapin na ngayon ay dinadala sa atin ni Congressman Leviste. Ano yung pinag-uusapan natin dito? Yun pong Cabral Files. At ngayon, tila ba, parang sa takot nila dito sa mga pahayag ni Congressman Leviste, ang balik sila doon sa kanilang strategiya, na una, i-discredit mo muna yung mensahero, huwag mong sagutin yung mensahe, i-discredit mo yung mensahero, sirain mo siya, at gumawa ka ng ibang mga usapin. This is yung kanilang deflection para matuon sa iba ang atensyon ng mga tao. Pero tungkol dito sa sinasabi ni Ombudsman Remulla, may katotohanan ba yung mga kanyang pahayag? Well, merong mga bagay na tunay na tayo ay mamamangha sa mga pinaggagawa nitong si Ombudsman Remulla. Unang-una, dahil siya ay ombudsman, ang sinasabi niya ay iimbestigahan na daw or iniimbestigahan na itong si Leviste. Kung totoo na iyan ay iniimbestigahan mo na or iimbestigahan mo na, ay bakit may conclusion ka na? Hindi ba dapat ikaw ay magiging impartial tungkol dito sa investigasyon na ito? Paano aasahan ng taong bayan na makakarating ka sa katotohanan kung nag-uumpisa ka pa lamang ay sinasabi mo na mali agad si Congressman Leviste sa kanyang pagbibenta ng kanyang shares of stocks? At yung sinasabi niya, ginagawa daw negosyo ang prangkisa. Mr. Ombudsman, ang prangkisa po, bagamat iyan ay pribilehiyo, iyan ay also ay isang negosyo. Mga korporasyon, mga individual na pumapasok, nag-a-apply ng prangkisa, hindi po yan charitable institution. Yan po ay negosyo. Kaya ka po nag-apply ng prangkisa to operate utilities, para po yan maging negosyo, para may magbabayad. At sa pag-i-issue po ng prangkisa, hindi po talaga bawal naman na ibenta mo. Ang